Wala nang price cap. Ay, ito pala, mali. Ito. Yun. Unang-una mga kutsero, wala nang price cap. This is a very, very good news. This is a result. Resulta po ito ng mga efforts na ginagawa ng ating administrasyon to curb o para wag palalain ang sitwasyon ng ang inflation ng bigas. Bago tayo pumunta sa topic na yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fee. Ang gagawin nyo lang ay i-download si Sendwave sa inyong mga telepono. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Ulitin ko po, wala pong remittance fees yan. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared ay may karagdagang pang $20 kayong makukuha! Yan, galitan na po si Sendwave for all of your remittance need dito sa ating bansa, no? Lakas eh. Lakas nung lakas ng tigas ng mukha nung tigas ng mukha nung mga nung mga hoarder tsaka smuggler. Grabe. Ito yung good news. Marcos lifts rice price cap. So sabi niya, as of today, we are lifting the price caps on rice, both from the regular milled rice and for the well-milled rice. Sinabi po yan ni Presidente. Ngayon lang yan, ha? Marcos, who currently serves as the country's agriculture chief, signed EO 39 on September 5, setting the price caps on regular and well-milled rice in the whole country. Yan. So mga kutsero, this is good news. Kung September 5 pinirmahan tong price cap, and October 4 na ngayon. So, lang siya, it's less than a month. It's less than a month. So, this is good news. This is good news. It means the price cap worked. Umubra po yung price cap. Kontra sa sinasabi ng mga dilawamping CPP, kontra sa sinabi ni Ted Pailon, kontra sa sinabi ni Shelo Magno, napapalpak ang price cap. Yan. Ito pa isa mga kutsero. In-address din niya yung pagbaba ng kanyang ranking sa survey. Di ba ranking? No? Kanyang percentage ng kanyang approval rating sa survey. In-address din niya yan kanina sa video. Panoorin lang natin yung buo. Sorry, this is 9 minutes long. So, panoorin lang natin ang buo para mas masaya, di ba? Kuha natin yung buong kwento. Game. Good morning, MPC. First question from Mr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Hi, sir. Good morning po. Where are you? Oh, there. Mr. President, kahapon po nagkaroon kayo ng sectoral meeting at ang pagkakasabi po kahapon ng BPI, harang yung mukhang bato. nailatag na po sa inyo yung mga indicators para ma-lift yung price cap sa bigas. Ano pong desisyon nyo ukol dito, sir? Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice. Both for the regular milled rice and for the well-milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Pero hindi ibig sabihin basta't ganun na lang. Dahil kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector. Kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahirap, pinakagutom na para kahit papaano makaahon sila. So, to do that, we have we will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one. Also, the assistance that we have been given to those most underprivileged families. Yung sa pinakamababang demographic economic class. 4 piece, balik. Dahil talaga sila ang naghihirap. So, yung ating ginagawa ng DSWD, I think the Secretary will be able to, you want to jump in and say a few things about that? Yes, please, go ahead.
Well, alam naman natin na multi-prong approach yung ginagawa natin. Meron tayong naitala na 1 milyon na food poor families sa buong bansa. Sila yung magiging beneficiaries nung nilunsad ng Pangulo natin na pilot program na food stamps. Pero habang inaayos pa natin yung pilot noon, tuloy-tuloy naman tayo mag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Ito yung araw-araw nakikita nyo sa ating mga field office kung saan nakakatanggap sila ng food assistance. At yung food assistance na yun yung ginagamit nila pambili ng bigas dahil readily available naman sa ating mga merkado ang murang bigas. At tuloy-tuloy yan, it's a mainstay program ng departamento. Pinag-utos ho ng Pangulo kahapon at pinagtibay naman ng departamento na pag-iigtingin pa natin yung pag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Maraming salamat. Thank you, Secretary Rex. Yun ang aming ginagawa dahil naman meron tayong ina-anticipate, hindi natin makontrol pa rin ang market, pero para naman kung meron pang mangyari at ito'y maging mas mahirap para sa certain sector of our society, talagang ginagawa na natin ito, tumutulong na tayo, but we are going to continue and watch very closely kung sino ang mga tatamaan. Bukod pa rito, because we have to support the value chain, because we're still talking about production. Talaga yung problema, value chain. Sa rice tarification law, merong nakamandate doon na 10 billion every year for the RCEF. Hindi RCEF, yung RCEF, yung namimigay ng mga gamit, mga traktor, RCEF. mga dryer, mga Ito yung sinabi ni Manny Villar, ni Cynthia Villar na I won't lose sleep at night dahil doon sa batas daw na yun, nilagyan daw niya ng RCEF. Yun. Ang purpose po ng RCEF is for doon sa mga, dahil niliberalize mo ang pag-i-import ng bigas eh. So ngayon, pati private individuals pwede nang kumuha ng bigas, mag-angkat. Pero may tariff yun, sabihin meron taxes. Portion ng taxes na yun, 10 billion every year, will be allotted for the development of the agricultural industry. Yun po yung RCEF. Yun. So, harvester, etc. Ang ginawa natin para matulungan pa yung ating mga farmer, yung lampas dun sa 10 billion, nangongolekta ang rice tarification. Ang 10 billion nun, linagay na kagad para sa makinarya, para sa processing ng mga farmers. Ngayon, yung sobra na nakolekta, May sobra which pa? is series 12 billion plus, ay dapat bibigay din natin, pinaghatian natin, bibigay natin sa farmers pati. Pero yung iba dun, i-apply na natin, isasabay na natin para makapagpamigay pa tayo ng mga gamit para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga Doble. mangingisda. So that will go into the general dryers, siguro meron pang the cold storage for Yun, the cold fishermen. Tama. So the RCEF, from only the expenditure of 10 billion, it will now be 22 billion in For that the regard, double. para bumilis nga talaga Nice. ang pagtulong sa ating mga farmer. it should be that way. Uh, So, ngayon sa RCEF, di ba, naka-allot lang sa batas is 10 billion. May sobra daw eh. Sobra-sobra daw yung taxes sa pag-import ng bigas. Mabot yata doble, 22 billion. So, yung gagawin nila, hatiin nila yung sobra, yung 12 billion, hatiin nila. Kalahati, ibibigay din sa mga ibang magsasaka. Tapos, yung kalahati, ipantutulong dun sa ipangpapagawa ng supply chain. That's a good move. Para hindi ka nakukuha ng pera sa sa national government. 'Di ba? Hindi ka nakukuha ng pera doon sa naka-allot na sa budget. Hindi ka na mag-iintay kay DPWH, hindi ka na mag-iintay kay DOTR, etc., etc. Gawa na lang ng gawa. Kasi may budget na agad na naka-allot. That's good. That's a good development. Bukod pa doon, there is, nung tinitignan namin kahapon yung statistics, ang problema talaga ay dito sa NCR. Dito mataas ang presyo ng bigas. Totoo naman. Sa ibang lugar ngayon, pag tinitignan natin ang presyuhan, mas mababa na sa price cap. Kaya doon sa ibang lugar, medyo mababa sa maayos. price cap. But that's natural. Dahil nasa city tayo,
matagal bago dumating ang bigas dito at Yun talaga yun nagiging mahal ang transportation, storage, Logistics. processing fee dahil doon. Kaya tumataas naman ang presyo dito sa NCR. Kaya naman, I'm happy to announce na I gave instructions to the Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sabi ko sa kanya, we have to do something for NCR. Kaya nagbubuo ang House of Representatives ng isang programa na para sa mga NCR congressmen. There are 33 NCR Districts. congressmen. Oo, 33 Ngayon, districts. ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance na magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito sa Metro Manila, dito sa NCR. So that's another measure that we are undertaking para naman hindi basta pinabayaan na, basta maayos na yung price cap, hindi alisin na lang natin, tapos na. Aminin nyo, ibang presidente, ganon. Maayos na, okay na, walang na natin pansinin yan. Aminin nyo, yung ibang presidente, ganon, yung ibang lumipas. At least dito, merong suporta, di ba? Hindi pa tapos to. Marami pa tayong ginagawa para tiyakin na ma-maintain nga natin ang presyo. Ma-maintain. Ang supply hindi talaga problema. Ang supply talaga hindi problema. Dami kasi. We have, I think presently, close to 40 days. Packet lang ng packet, umaani tayo. So so we are lifting the price cap. But besides that, we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmers in terms of their equipment, their processing, etc. We are also concentrating on the NCR because that is where the prices are most volatile and are highest. So doon tayo mag-concentrate una. We will pilot that project for the 33 NCR districts, NCR congressmen, na makapagbigay ulit tayo ng bigas, and the RCEF that we are going to use is going to be the totality of the collection of Right. The rice tarification law. So doon natin ilalagay lahat. Last Wait lang, bago natin ituloy yung last question. Maganda yung last question eh. Agree ako dun sa measure ni PBBM na unahin ng NCR. Bakit? Kasi pa wala tayong bukid dito. Wala ko tayong mga bukid dito eh. Yun ang problema natin sa NCR. Sa NCR po kasi, puro semento. Wala tayong mga bukid dito. So, tingnan nyo, karamihan na nagreklamo sa bigas, puro taga NCR din. Kasi nga, wala kasi tayo makukuhaan dito. Wala talaga tayong... Unlike sa provinces, halimbawa, like dun lang sa probinsya namin eh, bago ka makarating sa probinsya namin, dadaan ka na napakaraming palayan. So, yung cost of production nila, yung supply chain nila pagdating sa bigas, mas mababa. Kasi, yung palengke, andyan lang. Di ba? Andyan lang sa bayan yung palengke. Mag-harvest ngayon, nandyan lang ang saka magdadry sa kalsada o sa basketball court. O, tapos ipapalinis mo. Tapos pagkatapos ipalinis, isasako, ibebenta mo sa palengke, andyan lang ang palengke. O, di mas mababa yung cost of production. Kaya yung sinabi kanina ni Presidente na na outside of Metro Manila, below price cap na sila. Ibig sabihin, below 41 to 45 pesos na outside of Metro Manila. Kasi nga, ganun ang sistema. Malapit sila sa anihan, malapit sila malapit sila sa source, kumbaga. Nandoon sila sa source. Tayo sa Manila, wala. Wala tayong ganun. So, bago pa makarating sa Metro Manila yung bigas, dadaan pa yan ng NLEX. Diba? Tapos, saswertehin sila. Pag hindi matraffic ang NLEX, swerte. Diba? Ganun yan eh. Tapos, aanihin yan somewhere in Nueva Ecija, somewhere in, saan ba yung mga rice fields natin? Tarlac, Bulacan, o, dyan yan aanihin lahat. O bago pa makarating ng Metro Manila yan, di ba? Ang laki na ng cost. Tapos mananaga pa yung mga tracker.
mananaga yung what do you call this, yung mga supplier, mga middlemen, tataga ng sobra-sobra. Kaya nga sana nga matapos na yung tren eh. 'Di ba yung railways, project daw nila by the end of PBBM's term, may railway na hanggang hanggang Ilocos eh. Bakit? Kasi ang laking tulong nun, mga kotsero. Imagine kapag hindi siya bumabiyahe sa gabi, ang bumabiyahe doon puro kalakal. Ang laki ng ibababa ng cost of production. Cost of logistics ng produkto dito sa Pilipinas. Maniwala kayo, mga kotsero. Pag tinren mo yan simula Ilocos, tapos papunta ng Metro Manila, mas malaki ibababa ng cost of logistics. Magwawala ang mga trucking. Yung mga negosyo na logistics, may mga truck, ay, luluwag ang traffic sa NLEX. Maniwala kayo, kasi nga, mga kotsero, yung tren, ang katumbas niyan, ilang truck. Di ba? Yung gaano kahabang tren, ilang truck, ilang toneladang kalakal lang pwede mong ilagay dyan. Kaya mga kotsero, ako gusto ko talagang sana matapos na yan, yung railway. Yung simula Ilocos Norte hanggang Metro Manila, tapos yung from Metro Manila hanggang Bicol. Ay, yun. Pag natapos yan, ay my goodness. Iba na yung magre-reklamo. Ang magre-reklamo na yung mga negosyong may truck. Totoo yan. Tapos magbumura ang presyo ng basic commodities. Maniwala kayo, magbumura ang presyo ng basic commodities. Ay nako, sana mangyari na yan. Anyway, tuloy natin to. Ito maganda tong huling tanong, no, yung tungkol sa survey. Question from Jean Mangaluz, Inquirer.net. Inquirer talaga. Hello. Good morning. Hello. Good morning, sir. Can we get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings? Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. Because yung hirap na bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. And kaya hindi mo masisi ang tao. Talagang naghihirap sila eh. So that's why we are doing all of these things. That's why we are doing all of the things to try and maintain the prices at a level that is affordable to our people. Yun lang naman talagang kailangan gawin. And I think we are slowly heading there dahil ang supply natin napakaganda. Distribution siguro meron na tayong ginagawa doon sa pass-through para sa cost ng pag-deliver ng bigas lalo na sa mga malalayo. NCR is included there. Meron tayong project dito sa NCR, may program tayo dito sa NCR. So that's perfectly natural. It's not a surprise, put it that way. Thank you, Mr. President. Alam nyo mga kocher, alam nyo nagustuhan ko dito na sinabi ni Presidente. It's been a while since nagkaroon tayo ng Presidente who takes responsibility. It's been a while. It's been a while na nagkaroon tayo ng Presidente who's taking responsibility sa kung ano yung nangyayari sa bansa. Diba? Kung yung ibang Presidente yan, let's say si Panot, sabihin niya, ganun talaga eh. Ganun-ganyan. Ganun talaga. Namatay sila. Di ba? Sa 44. Ganun talaga, namatay sila. Anong gagawin natin? May galit ba kayo sa akin? Sabihin nyo na. Ganun. Ganun si kay Digong naman, malamang sa malamang, ang magsasalita si DA Secretary niya. Si William Dar. Tapos si William Dar, puro palusot ang sasabihin. But this time it's different. Lalo na siguro dun sa iba. Lalo dun sa mga nauna. Usually, hindi sila they will not take responsibility for it. They will not, magkagawa sila maraming excuses. Maraming dahilan. Yun, maraming ganun. Pero, dito, sa sinabi ni Presidente, at least you get the feel or nararamdaman mo na nagigets ni Presidente yung problema. Or nararamdaman niya kung bakit ganito yung nararamdaman natin.
Kasi, alam nyo, to be honest, yung mga for the past few months, kasi may problema talaga si PCO. Ang problema ni PCO, lalong hindi nila ma-communicate yung pagkatao ni Presidente. Hindi nila ma-translate yung pagkatao ni Presidente. Si Presidente kasi, maski pa dati, pag kumakampanya yan, kung sino-sino nang humahalik dyan, kung sino-sino nang yumayakap dyan, he's really very close to the people. Dati na yan. Dating-dati na. Tapos, maski nga nung campaign, di ba? Ganun siya, nababali-bali na nga yung braso for all it's worth dahil binabali ng mga dilawang pig CPP. Part of the reason kung bakit bumaba rin, I believe, is that yung PCO niya, yung Presidential Communication Office, hindi nila kayang i-translate yung pagkatao ni PBBM sa mga mensahe niya. Hindi nyo kailangan ng mga press statement. Tingnan nyo, ito very powerful tong sinabi niya na to. Yung kung paano niya sinabi na, ang hirap i-describe eh. Kaya na lang, tingnan nyo ha. It's not surprising. People action of the rice tarification law. So doon natin ilalagay lahat. Last question from Jean Wait Mangaluz, Inquirer.net. Ito to, yung facial, yung niya, yung Hello, tone of voice, yung reaction niya, yung everything. Obserbahan nyo ha. Good morning, sir. Can we get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings? Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. See? Because yung hirap na bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else any other agricultural product. I Doon na lang. Ay, tuloy natin hanggang dito. completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. And kaya... Yun eh. Hindi makuha ng... sa bagay, in fairness to PCO, ang hirap din kasi i-translate nun. Yung pagiging makatao. Hindi yan eh. Kapag wala ka nun, wala ka talaga nun eh. Hindi mo maita-translate yun sa messages, hindi mo mata-translate yun sa video, unless hindi ikaw yung tao na yun. Pero tingnan niyo yung kanina, yung reaction niya doon, 'di ba? It's understand. Tapos kita niyo yung yung exasperation. Yung pati siya mismo naiinis. Diba? Yung pati siya mismo nabubwisit, siya mismo naiinis, siya mismo na 'di ba? Tapos he owned up to it. Oo, mababa yung survey namin. Ang dating ganito. Oo, mababa yung survey, mababa ako ngayon sa survey, pero may dahilan kung bakit ganun. And even if mababa ako, wala akong pake. Parang ganun yung dating. So, yun. Ang importante is, there's food on the table. Kasi totoo naman yun. Aanin natin ang survey, di ba? Nakakain ba natin yan? Nakakain ba natin yan, Pulse Asia? Nakakain ba yan, Publicus? Diba ba? Nakakain ba yan? SWS Chaokta! See, you don't have to, you don't have to... Gets ko dito si Presidente. Ito yung mga namimiss ko ay Presidente actually. Simula nung campaign hanggang ngayon. Yung mga ganitong moments na very genuine and sincere yung mga sinasabi niya. that we are going to use is Ito. Lowered approval. Yan. pricing. People are having a hard time. Because yung hirap na bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're Kung ibang presidente yan, defensive pa yan. O kung ibang leader yan, kahit di na presidente. Kung ibang leader yan, defensive pa yan. Ito hindi, baliktad ang ginawa. Sabi niya, sige, naiintindihan ko naman. I completely understand. Kaya nga best effort kami. So alam niya may problema. In-acknowledge niya yung problema at gumagawa sila ng solusyon sa problema. And that I think I think that's the important message dito sa video na to. Kasi gumagawa talaga sila ng solusyon. Best effort talaga. Una, wag na yan. Una, ito yung nangyari kanina. Pinangalanan na yung mga hoarder tsaka smuggler. Sana. Nel, kailan magiging epektibo ang pag-alis Sana. sa price ceiling na ito? Forward lang natin ng konti. Sana. Kahit nilift ang mandatory price
Forward natin. Palubrin anya para sa gamit na makinarya ng Filipino farmers. Inanunsyo rin ng Pangulo ang plano na programa para sa pagbibigay ng bigas sa National Capital Region. Ito mismo ang kanyang direktiba kay House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang gagawin is the Forward na natin ito, guys. 33 Para sa mga probinsya, palalakasin naman ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga mas nangangailangang mga Pilipino. Pinag-utos ho ng Pangulo kahapon at pinagtibay naman ng departamento na pag-iigtingin pa natin yung Kanina, Yun na yun. sa talumpati sa Taguig City kanina, tinukoy niya ang mga rice traders na kinasuhan na dahil sa smuggling at hoarding. ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, Uy! ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill Apat. ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Cheese! Nasaan ka na, Cheese? Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na patuloy nilang babantayan ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, maging itong ipinangakong ayuda sa mga rice retailer na naapektuhan ng price ceiling. Yan muna ang Tuloy-tuloy aking lang update. yan. Balik sa iyo, Monica. Asan na kaya si Cheese Escudero, no? Di ba? Dati pa siya naniningil lang kaso. Cheese! Senator Cheese, where are you? Wala bang pa-thank you dyan? Kahit thank you man lang. Thank you, Mr. President, dahil nagpa-file na kayo ng kaso, di ba? Wala bang ganon? Kahit konti? Wala talaga. Diyos ko naman. So, may effort naman talaga. Nakikita natin yung effort. Tapos ito, kaya tinanggal yung price ceiling kasi maraming harvest, 1.9 million metric tons. Kaya hindi ko talaga nauubusan ng supply. Nandiyan pa ho yung pamimigay ng ayuda sa mga rice retailers. Diba? So, and then ito nga yun, yung sa RCEF. Ito yun. No? Yan, magbibigay sila ng, well, kanina sinabi, additional 12 billion daw. Ito yata yun eh. Ayan, 12.7 billion pesos. Ang laki, no? The Philippines will provide 12.7 billion pesos in financial assistance to the 2.3 million rice farmers to help them cope with the El Nino weather phenomenon and higher production costs. Laki niyan, 12.7 billion, mga kotsero. Hindi na pupulot sa kalsada yan. Nakapulot na ba kayo ng bilyones? gusto niyo naman maging instant millionaire? Kaya kay Loto ngayon. Just good. Anyway. So yun, nakikita naman natin yung effort. Na meron talagang effort yung presidente na really to really do something about the problem ng rice shortage. I guess at the end of the day, mga kotsero, we still have to kailangan pa rin natin sukatin yung performance ni presidente. Hindi dun sa hindi dun sa mga hindi niya nagawa, kundi dun sa mga ginawa niya. Kasi yun, napakarami ho ng mga tao ngayon na bumabatikos kay presidente. Ang lagi ho nilang binabatikos sa kanya, yung hindi niya ginagawa. Or yung hindi niya trabaho. Diba? Bakit niya gagawin yung isang bagay na hindi niya trabaho? Diba? Diyos ko. Ganun palagi yung batiko sa kanya eh. Yung hindi niya ginagawa. Naghahanap ng naghahanap ng butas. Nakakatawa na lang eh. Nakakatawa na lang talaga minsan kung paano bumabatikos yung mga taong hater ng Pangulo. But, well, sabi nga, it is what it is. But I guess that's good news, di ba? Good news na yun, wala na tayong price cap. Good news din na malapit na rin tayong maka-recover doon sa damage na ginawa ng agricultural sabotage. Economic sabotage pala. Di ba? Na ginawa ng mga hoarders tsaka mga smugglers. Lagi niyo pong isipin, we don't have a perfect government. There is no perfect government for that matter. Wala akong perpektong gobyerno. Kahit sa kayo pumunta. Mapa first world yan, mapa third world katulad ng Pilipinas. Wala kayo makikita ang perpektong gobyerno. Pero, merong mas madali. Kumbaga, merong gobyerno na tolerable. Ang problema lang, kaya hindi tolerable yung
Kaya lang maingay pala, sorry, hindi pala tolerable. Kaya maingay yung dito sa Pilipinas. Kasi ang daming interest na gustong mauna. Gusto nila sila yung ganito, sila yung bida. Kailangan nagpaghandaan na yung susunod na eleksyon kasi malapit na yung 2025, malapit na yung 2028, etc. etc. So, isa-isa sila ngayon ng forma. And it's not good. It's not good. Kapag sila namumuliti ka, kapag sila yung gumagalaw, sinong nahihirapan? Tayong lahat. Saka nakakalimutan ninyo. Tayo yung tinatamaan ng lahat ng nila, pinaggagawa nila. So let's hope one of these days na magkaroon talaga ng totoong unity between everyone. Between the Marcos supporters, the Duterte supporters, the Dilawan Pink CPP supporters, di ba? And number 1, let's see if it will happen. Number 2, let's see when it will happen or if it will happen. Ay, nako. So hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. All right, so God bless everyone. See you next time. Bye.